Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid at saka sa mga kababayan kong nasa Visayas, Mindanao. Mayong buntag sa atong tanan. Sa umagang ito may gagawin tayong sharp na 32 inches na LED TV. Ang problema naman nito, hindi na kalahating picture kasi mga nakaraan in-upload natin kalahati. Ngayon, may pangatlong bahagi naman ang nawala. So i-plug in natin para makita natin mga bro. Medyo sunod-sunod itong mga na-upload natin ng mga nasalubong natin ng mga sira na mga kakaiba din. Yan, naka-plug in na, nag-una yan mga bro. LED TV pa to na sharp mga bro. Tingnan natin, ma-share ko lang yan. Makikita nyo mga bro. Yung ito na portion hanggang taas, maganda. Ito lang yung pangatlong kasi ang alam ko lang kung hindi ako nagkakamali. Yung ganitong sharp na model, may tatlong side COF ito. Mayroong isa dito, mayroon dito, mayroon din dito. Kung hindi lang ako nagkakamali, malalaman natin yan pag nabuksan na natin. Yung sa taas na portion, normal yung picture niyan. Pag ganyan, may raster siya kasi naka-TV lang yan. Yun ang problema niyan, yung sa baba. Yan walang picture. Yan ang ating uoperahin naman. Yung in-upload natin nakaraan, Sony, kalahati naman yun. Kalahating picture mayroon. Yung kalahati may guhit-guhit na nagdodubli ang image. Ito naman yung pangatlong bahagi ang nawala ng picture sa baba na portion naman. So bubuksan na lang natin, alamin natin kung kaya ba nating operahin ito. Dahil medyo pag mga ganyan kasi side UF, basta sa screen na medyo hard, medyo mahirap gawin. Hindi basta-basta. Alam na ng mga master natin, ng mga technician dyan. Basta pagdating sa screen ang problema, medyo kailangan dubling ingat ang pag-backlas at saka pag-opera natin dun sa kanyang mga COF. Kaya sana magawa natin to mga bro. May nagawa na tayong ganitong sharp. Kalahati naman yun. Kalahati, walang picture sa taas, kalahati mayroon. So bubuksan na lang natin para malaman natin kung ilang. Pero alam ko nga tatlong COF to, pero malalaman, bubuksan na lang natin. At shout out pala sa ating mga mahal na mga kaibigan na mga vlogger na laging sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong palaging pagsuporta mga bro. So bubuksan muna natin para magkaalaman na. Buksan lang natin. So bago pala natin buksan ng tuluyan mga bro, share ko lang tong model number na ginagawa natin sharp. Ito yung model number niya, LC-32LA155M. Yun ang kanyang model number mga bro. LED TV lang ito, medyo old model na rin ito mga bro na sharp. So buksan na natin para malaman natin kung magawa ba natin ito. At shout out pala sa ating mga katik vlogger natin mga bro, ating mga master dyan. Shout out sa inyo lahat. At operahin na natin, bubuksan na natin to. Maraming salamat pala sa inyong mga suporta mga bro. Yung mga ating mga ka-technician dyan, mag shout out na lang tayo siguro sa bandang dulo. Kasi medyo marami tayong gagawin ngayon. Maraming salamat palagi mga bro sa inyong mga suporta. At ito na nga mga bro, nabuksan na natin yung sharp na ginagawa natin na 32 inches. Ito yung sinasabi ko na mga bro na side COF. Sa mga master natin, alam na nila ito. Ito yung tama yung sinabi ko na tatlo yung side COF. Ito mga bro, isa, dalawa, tatlo. So ang portion na yung pangatlo sa baba, yun ang portion na walang picture mga bro. Ang gagawin lang natin dyan, kukumparahin lang natin dito yung voltahe dito sa gitna na side COF. Titingnan natin yung kung anong voltahe ang nawala rito. Tapos babypass natin mga bro para magkaroon siya ng picture. Kasi maaari may putol to dito sa salamin sa ilalim mga bro, may connection yan. Mga maliliit yan na Kaya kung anong voltahe rito, dapat may voltahe rin siya dito. Yung lahat ng mga dot yan, itutupi ko yan mamaya mga bro para makita nyo rin. Kasi yan, malinis pa yun na side COF, hindi pa siya nagalaw. Tayo pala nakagalaw niyan. Sa ilalim nito, pag binaliktad natin, pag tinupi natin mga bro, magkikita natin yung mga dot-dot, yan yung mga test point kung tawagin.
Mas maganda nga sana kung baliktarin, kaya lang medyo medyo matrabaho na yung pag binaliktad. Kaya itutupi ko na lang yung side COF mga bro. Kaya lang ingatan lang natin kasi pag hindi natin na ingatan, maaaring ma-damage. Tapos medyo dahan-dahan lang sa pagkiskis ng mga test point dyan. So ito ipo-fold ko lang mga bro, itutupi lang natin para makita natin yung kanyang mga test point na yun ang kikiskisin natin pag kumparahin natin dito. Ito kasi mas malapit silang dalawa. Kaya dito tayo mag mga bro, mag voltage check kung anong voltaheng mayroon dito na nawala dito. Yun ang i-bypass natin. Pwede rin naman dito, kaya lang malayo. Mas maganda kung saan mas malapit, doon tayo magba-bypass, doon tayo magja-jump. So tutupi ko lang mga bro, so update na lang mamaya, titingnan natin para malaman nyo rin. Share ko lang to sa mga baguhan dyan, mga nag-aaral pagka-electronic technician. Pag nagawa natin ito, kahit paano mayroon na kayong guide. Pero mayroon na mga sa mga iba natin, mga kapwa natin technician mga bro, mga ina-upload din nila, baka mayroon din sa ganitong trouble na ginawa. So ipo-fold ko lang muna mga bro yung yung side COF. At ito na mga bro, na fold na natin yung kanyang side COF. Yan, ipo-focus ko lang yung mga nakikita natin na para mga dot dyan. Yan ang mga test point niya mga bro, kaya isa-isahin natin pag kiss-kiss yan. Kukumpara natin dito sa kabila, kasi ganun din yan. Kung anong mayroon sa kung ito tsaka yung sa gitna tsaka sa taas, sa gitna tsaka sa baba, iisa lang yung forma ng side COF nila niyan mga bro. Kaya nagbablur yung ating cellphone. Yan, ipo-focus ko lang. Pare-parehas yan sila ng forma mga bro, kaya kukumpara lang natin yung mga voltahe dyan sa voltahe rito. Tapos kung mayroon doon na wala dito sa pinakababa, yun ang i-jump natin. Malamang doon ang problema niyan. Kaya kikiskisin ko lang mga bro. Sa ngayon wala pa, hindi pa nakakiskis yan malinis pa yan sila mga bro, makinis pa. Kaya medyo dubling ingat lang din kasi sobrang liliit din yan. Pag nagkamali ka ng kiskis yan, maaaring magkaroon ng damage. Kaya ingatan lang natin, dubling ingat, baka tripling ingat pa para maiwasan natin magkaroon ng damage yung ating side COF. Kasi pag once na ma-damage yan, medyo mahirap ng remedyohan. Kaya dubling ingat talaga. Kasi hindi basta-basta yan, mga gabuhok lang halos yung connection yan mga bro, yung circuit yan. Kaya talagang ingatan natin. So ititrace ko lang mga bro, kikiskisin ko lang, ititrace ko lang yung mga voltahe niyan. Magkaroon tayo ng voltage check sa bawat dot dyan. So update na lang ulit mamaya mga bro kung makikiskis na natin at tuloy natin mga bro. Ito na mga bro, ang nawalang voltahe pala rito mga bro, yung VGH. Ito yung sa pinakataas mga bro ginampiran ko na to dahil sobrang liliit. Pinagtyagaan kong inisa-isa, halos na lahat, nakiskis ko na lahat. Kasi wala akong data rito mga bro, kaya nag-trial and error lang tayo pag-kiss-kiss sa mga test point. Isa-isa na lang natin. Nagsimula ako rito, yung pala BGL pala itong dito sa baba na portion. Hindi ko na matandaan kasi yung parang meron din akong in-upload, kaya lang hindi ko na kaya binaybay na lang natin yung mga test point. Inisa-isa na natin. At doon nga, ang nawala dito na voltahe, yung BGH, ito yung sa pinakamataas mga mga bro. Pinakataas na test point. Ganun din sa kabila. So, kaya dito tayo kumuha sa kabila mga bro. Then makikita nyo yung napakaliit na wire na to mga bro, gabuhok. Yung magnetic wire na yan, yung galing sarili na maganda kasi pang jumper talaga yan. Yan ang ginamit natin mga bro, kinamp natin dyan. Kaya i-plug in natin para makita nyo rin. Kaya lang talagang medyo dubling ingat talaga, sobrang liliit mga bro. Gumamit na tayo ng magnifying glass kasi nasanay na ako sa magnifying glass na ginagamit. Yung portable microscope ko bihira ko magamit dahil medyo nagalaw kasi medyo masakit sa mata. Ayan, sinaksak ko naman yan mga bro. Ayan nakita nyo mga bro, puno na yung picture. Kaya lang meron talaga siyang guhit. Itong guhit na ito mga bro, mahirap na alisin to. Sa screen na talaga yan. Pero at least na buo na natin yung yung kanina dito yan, bakante. 25 na lang. Okay. Yung pusit.
75 na lang. Kulang na eh. Sige, sige, kunin ko. Kunin ko din. Namemaya ako, te. Ha? Pagkireserba na lang. So at least nabuo na natin. Pero itong guhit na ganito mga bro, mahirap na alisin to. Sa screen na talaga to. Kaya paalam natin sa may-ari. Pero at least mapapanuuran mo na siya. Kasi yung kanina halos kalahating dangkal yun, yung pangatlong bahagi. Ngayon nabuo na siya. Kaya lang talaga medyo may guhit. Maganda sana kung walang guhit. Kaya lang mayroon walang tayong magagawa niyan. Mahirap na alisin yan. Pero at least nabuo natin mga bro, na pagtiyagaan natin. Yan o, nakikita nyo. Kaya nilagyan natin scotch tape para hindi siya gagalaw-galaw yung pinaka-COF niyan. Yung pinakahuling portion, pinakamataas na portion mga bro, yan yung BGH. Pakita ko pala sa inyo. Susukatan natin. 31 volts siya na susukat ko sa BGH. Sukatan natin mga bro, para makita nyo rin. Yan. So yan, makikita natin sa tester mga bro, 31.7 volts. Yan ang kanyang BGH voltage. Itong pinakababa naman, sa pinakauna sa baba naman, yan yung ano, tawag nito, BGL, negative 5. Galaw, magalaw. Isin lang natin mga bro. Parehas lang to silang voltage sa pangalawa Ay hindi, 2.7 pala yun, 2.1 pala yun. Yan, negative 5 yan mga bro. Yan yung BGL nya. Yung pinakauna sa baba naman, negative 0.5. So ang nawala doon na voltahe, yung BGH, ito yung ginamp natin mga bro. So i-fix na lang natin mga bro, para ma-final testing na natin, para maibalik natin yung frame na bakal. Tapos iayos natin yung pinaka-jumper na hindi mapuputol. Kasi medyo nagkabuhok lang yan mga bro. Pero matibay din naman yan. Basta iayos lang dito. Hindi basta-basta mapuputol yan. Yan talagang ginagamit na pang jumper. So iayos ko lang mga bro, para matesting natin na maayos. Lagyan natin ng video. So ito na yung sharp na ginagawa natin mga bro, na may problema sa side COF. Final testing na tayo. Final testing na natin. Plug in tayo. Ayan, may ano na siya. Antayin lang natin mga bro. Ayan, lumabas na talaga si sharp mga bro. Kaya lang yung guhit talaga sa baba, hindi na malis. Obserbahan lang natin yan ng todo. Sa screen na kasi talaga yan pag ganyan mga guhit mga bro. Hindi na basta-basta malis yan. Pero at least nabuo na siya. Babad lang natin ng gusto to mga bro bago natin ipatubos, para maka-check tayo. Pag mga ganyang guhit kasi mga bro, hindi na basta-basta maalis yan. Pag pinilit pa natin yan, lalong dadami yan. Pag pinakialaman pa natin yan, pag ganyang guhit. At least medyo sa baba naman siya, hindi naman ganong ano. At paano panukuran pa rin siya. At saan ka punta, Toy? Mabilis na. Sige. Ipadlock mo lang, Toy. O tayo. Akos. So okay na to mga bro, ibabad ko na lang ng gusto ito, mamayang hapon ko na ipatubos to. So maraming salamat sa inyong panonood mga bro, at sa inyong suporta. Maraming salamat po, at magandang tanghali po sa ating lahat.